Attorney Sal, Lunes ngayon at tuwing Lunes, ayan, ang lumalabas ang iyong column sa Manila Times, yung counterpoint. At pwede bang may paliwanag sa ating mga kabayan itong sinabi mo dito, ang patungkol sa iyong article na Duterte Senate extrajudicial admissions exist only in political detractors' minds. Well, alam po ninyo I find it necessary na gumawa ng artikulo kaugnay sa naganap na Senate hearing sapagkat itong mga kalaban sa politika ng Presidente Duterte ay pilit na binabago ang kanyang mga pahayag. But despite the taking out of context ng kanyang mga pahayag, kahit na pati na mga kolumnista ng iba't ibang pahayagan, mga komentarista, vlogger, ang patuloy na pagbabago sa kanyang mga pahayag, hindi ko talaga mapapasinungalingan. Kasi sinasabi nilang lahat, yung mga kalaban sa politika, na umamin ang Pangulong Duterte sa paglikha ng death squad at inaako niya rin daw ang responsibilidad ng pagpatay ng mga inosenteng pinaghihinalang involved sa droga. Klarong-klaro pa rin na walang ginawang pag-amin ang dating Presidente Duterte. Ang problema sa kanila, bulat sa pool, mula ito naging national figure. From the time that he ran for the presidency after he became president. Every time he speaks his mind, ang ginagawa ng kanyang mga kalaban, kinukuha lamang yung isang portion ng kanyang pahayag. At hindi inilalabas yung mga paliwanag yan. Like sinabi niya ay have my own death squad. Yun na kagad. Inamin na. Death squad daw siya. Pero nakakalimutan nila o nagbibigay-bigayan sila na bago pa nga niya sinabi yung I have my own death squad. Sinabi niya na yung death squad is being loosely used. Kaya sabi niya, yung sinasabing death squad yan sa Davao at the time I was mayor. Ang katunayan dyan, resulta yan ng mga pang-iintrigan ko sa kanila, magaling ako sa cyber. Kaya nga ako naging presidente, magaling ako sa cyber. Yung mga kriminal, nagpapatayan sila sa isa't isa. So when they were killing each other, effectively, sila yung mga death squad. Kaya, sila ang aking death squad. Wala na akong problema kung paano sisirain ng criminality sa aming bayan kasi nga sila nagpapatayan. At hindi na kailangan dumating sa ganong antas na yung mga pulis ko na ang mandato ko sa kanila ay arestuhin, ikulong. At kung lumaban ay unahan na nilang barilin at patayin. At yan naman under our laws, justified sa prinsipyo ng self-defense. Kaya, yung sinabi ko, sila ang aking death squad, yun ang ibig kong sabihin. Pero itong si Senadora, yung notoriously known for bullying, kilala na siya. Pag sinabi mo, sino ang senadora ang nambubuli ng mga resource persons? Sino ang senadora nang hihiya? Sino ang senadora naglalarawan na guilty ang resource person na wala pang demanda? Alam kagad, siya yun. Hindi siya hindi siya talagang kuminto sa kanyang pagbabago ng konteksto ng salita ng presidente. Sinabi niya na
Sila yung mga miyembro niya, hindi niya alam. Nilalaro na siya ni Presidente Duterte. Sabi ni Presidente Duterte, patay na sila lahat eh. Nagtatawa na ngayong gallery. The former president was toying with her and she was clueless. And even she proceeded to expose her ignorance further by saying, tingnan mo na sabi mo, you're assuming responsibility and legal responsibility sa war on drugs. So, pag inaamin mo, naako mo yan, ibig sabihin, ikaw ang may criminal liability dyan sa pagpatay kay Kian de los Santos. O kaya sabi naman ni Presidente Duterte, mahirap talaga pag hindi abogadong kausap. Sabi, hindi po pwede yun. Kasi yung krimen, personal doon sa gumawa ng krimen. Hindi mo maaaring i-transfer, ilipat ang kasalanan ng isang taong pumatay o nagkamit ng krimen sa ibang tao. Maliban na lamang kung meron kang prueba na nagsabuatan sila. Hindi pa pwede yung pinipilit mo. Tapos sabi niya naman, hindi, sabi niyo, legal responsibility. Pinagpipilitan niya, hindi naman siya abogado. Talagang ini-expose niya, kaya tuloy, nakumpara ng kanyang pagka-ignorante ng gusto sabi na, alam po ninyo, ang paliwanag po dyan ganito, yan ang sinasabi ko sa article. Pag sinabing ang presidente ay unang-una sinabi niya, I assume responsibility. Ang ibig lang kong sabihin nun, inilagay niya sa balikat niya yung tagumpay at pagkabigo ng kanyang digmaan sa droga. Galit sabi, pag yan ay nabigo, ako ang sisihin nyo. Wala nang iba. Akin na yan, ako yan. Wala nang iba. Hindi yung mga pulis ko, hindi yung mga ibang gawaran ng mga law enforcement agents. Ako lang yun. Yun ang ibig sabihin ng I assume full responsibility. Nung sinabi niya naman legal responsibility, yun po'y tumutukoy sa tungkulin ng isang presidente na pangalagaan at bigyan ng proteksyon ang mga mamamayan. At kasama ho doon, ang responsibilidad niya na usigin niya ang mga tiwali at mga pulis na nag-abuso sa kanilang kapangyarihan mag-aresto. Kasama doon yung usigin niya yung mga pumatay ng walang kadahilanan at labag sa batas. At siya naman po yung ginawa niya. Ginawa niya yan sa mga pulis. Dinimanda niya. Di ba na-convict ka? 3 pulis ang na-convict sa pagkapaslang. O yan o ang tinatawag na responsibilidad. O yan o ang pinapaliwanag ko sa artikulo para hindi ho na loloko, napapaniwala yung mga hindi masyadong nakakaintindi ng mga payag ni Presidente Duterte. Ang katotohanan niyan, the reason they're doing this, para talaga sirain, gipain ang dating Presidente Duterte at sinasama na siyempre yung kanyang anak. At natatakot talaga sila na makakabalik itong dalawang ito. At yan sigurado, pag itong Presidente Duterte tumakong vice Presidente at si Inday Sara Presidente, maniwala kayo, game over na yan. Babalik tayo sa dating merong kamay na bakal at mapayapa at maunlad ang ating bansa.